Ang kanilang akusasyon, may pinoprotektahan umano ang Senate President. Bola-bola, chicken joy. Ang kanyang mga kritiko. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Yung ID? ID. Saan lang tweet eh? May naaamoy raw ang ilan sa nagsulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte sa ginawang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings. National May ID. something fishy, no? Gumagante. May pinaproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito tungkol sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Huwag nang mag-deny si SP na talagang meron siyang pinaproteksyonan, ang may kasalanan, dapat pinapanagot, hindi pinapanusot. Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin, natatakot pa kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? Ang sinisisi naman ng ibang mambabatas na miyembro ng Makabayan Club, si Pangulong Bongbong Marcos, na nagsabing hindi niya gusto ang impeachment. Bakit ba siya nagbe-veto dito? Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niya maungkat? Dapat ito nagkaroon ng Senado impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Balak nila maglunsad ng mga pagkilos para ipanawagan ng impeachment trial. Sagot ni Escudero, wala silang kinakakakunan kung pinapalitan. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng kommentary at pangit, uulitin ko. Doon sa mga ayaw kay VP Sara at pabor sa impeachment, doon sa mga gusto kay VP Sara at pabor sa impeachment, walang bale sa akin yan. Susundin ko kung ano tingin ko ang tama at nakalagay sa batas. Nalaman na Tanong din si Escudero sa original. Kamara. Lain na rin Pwede bang irali ko rin sila na ito. hawak ng panahon nila redaksyonan yung impeachment complaint? Siyempre, sila mismo ay hindi nagmadali. Inupuan at pabadjek-badjek sa mga Ito mo, pagay nakuha akong Sino naman transcript sila eh. para madaliin kami ngayon? Video. Sinisika pa ng GMA Integrated Teams na makuha ang panig ng Malacanang at ni Vice President Sara Duterte sa mga sinabi ng Makabayan Club. Para sa GMA Ako ang mag-iingon, wala na ko'y tauna na anak, wala na tayo mabaupan na naman. nakatuto 24 oras. At susunod, huli ka, mga ide-deliver sanang parcel sa Quezon City, tinangay. 5 taong gulang na bata na nagbabakasyon lang sa Quezon, patay matapos madikya. At kahit busy sa upcoming series ng Beauty Empire, Barbie Fortesa naglaan ng oras para sa kanyang advokasya para sa mga bata. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Ito kang doon. Yan ang hagbo. Ang kabasa. Wala.
Ha? Ano? Ha? Hindi na tayo, sir. Matingit daw. Uy. Gusto nga ba yun dito? Hmm? Wala eh. May shooter patanan. May shooter patanan eh. Ano sa naman niya? Hindi na umabot sa mga customer ang mga parcel na iatid sana ng isang delivery rider sa Quezon City dahil tinangay ang mga ito ng hindi pa nakikilalang lalaki. Ang nakulikam na pagkanakaw sa magtutok ni Ian Cruz. Kita sa kuha ng CCTV na ito kahapon ang pagtatakip ng face towel ng isang lalaki habang naglalakad sa bahagi ng Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Kapansin-pansin, nilagpasan niya ang nakaparadang motorsiklo na may kargang mga parcel. Pero ilang saglit pa, bumalik siya. Saka dinampot ang isang sako mula sa motorsiklo. Pagkatapos, casual siyang naglakad at sumakay sa pinarang jeep. Ang nahuli kam na tagpo, modus pala na tangay parcel mula sa isang delivery rider. Sa North Caloocan namin natutunan ng rider ng ninakawang motorsiklo na si Pipoy Kadungog. 4 na taon na raw niyang ruta sa delivery ng biniling items online ang nasabing lugar, kaya di niya inakalang mabibiktima siya. Akala pa nga raw niya nung una, may nagbiro lang sa kanya na kasama. Nung na-check na po yung CCTV, kinuha na po talaga nung lalaki. Kaya po nung hinabol pa po, kaso wala na po talaga, hindi na po talaga naabutan eh. Sabi ni Pipoy, 39 na parcels ng online orders ng 20 tao ang natangay. Umaabot daw ng 8,000 piso ang pinoproblema niyang papayaran hanggang bukas. Thank you po kung may mga tutulong din po talaga. Mahirap po talaga kitain yung ganun malaki po na nawala. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga customer na nawala ng parcel. Sana po maintindihan na lang po nila na ayun nga po, nanakawan nga po, mag-reorder na lang po sila. Check out na lang po nila ulit yung yung order nila, tapos ako na lang po magbabayad ng mga nanakaw sa kanila po. Nagpabot din siya ng mensahe sa suspect. Mahirap po talaga kumita ng pera po. Sana po, lawaban na lang din po tayo ng patas. Naiwan na ni Pipoy sa Barangay San Bartolome ang insidente. Patuloy naman ang paghahanap nila sa tumakas sa suspect. Lahat ng mga CCTV, mga private ng CCTV, pinupunta namin dyan para tanongin ang under na ayun ang pupunta sa aming barangay captain na alamin ang pangulit. Isa sa mga tanod nga ng naturang barangay ang natangayan ng parcel. Tinawagan na raw siya ni Pipoy at sinabing di na siya Eh, shooter na lang. sa natangay na item. Nakuha ko naman sa state of presence, wala akong na problema. Patuloy investigasyon at backtracking ng Quezon City Police District Station 4 sa naturang modus. Habang ang ibang delivery rider, todo ang pag-iingat Bayan na para po di sa mabiktima. Osmo, no? Hindi na talaga kami mag-iwan dito ng sako.